Narito na ang mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyong totoo na hatid ng GMA News. Wala na naman ho dito. Unang balita. Susan, mahigit 24 oras nang nakalipas mula nang gumuho ang isang ginagawang hotel dito sa Angeles, Pampanga. Tama ka, 2 na ang kumpirmadong nasawi habang 18 pa ang hinahanap. Pasado alas 12 ng hating gabi, isa pang lalaking walang malay ang nailabas sa gumuhong gusali rito sa Angeles, Pampanga. Sinubukan pa siyang i-revive ng mga otoridad, pero idiniklarang patay kalaunan. Sa tala ng mga otoridad as of 3 a.m. kanina, 47 ang biktima ng pagguho. Karamihan sa kanila, construction workers sa ginagawang hotel na ito sa Balibago. Mag-aalas 3 ng madaling araw kahapon nang biglang gumuho ang gusali. Tao kayo, tambabo, oh. Tao sa taas. Kailangan ng rescue nun. Ayun, meron pa. Gumuho. Kala namin lumilindol. Ngayon pala. Ayon sa LGU, posibleng tulog daw noon ang construction workers lalo't wala silang trabaho ng linggo. Nakausap namin yung foreman para nagbigay siya ng mga possible na mga taong naipit po sa gumuhong building po. Tingnan yung kabuuan po ng construction workers, mahigit daw silang talagang 70. But siyempre dahil weekend, no, marami rin nang umuwi sa kanilang pamilya, no? Kaya ang dinista lang nila na natatandaan lang nandyan halos na sa more than 20. At yung mahigit 20 naman, halos ligtas na po sila. 26 na ang na-rescue. Ang iba, isinugod sa ospital. Lumanig po siya ng malakas. Tumakbo na kami, tapos sinila ako nung barangay na naka-duty dyan. Nabigla rin ako. Akala po namin doon. Nasa baba kami, nandun ang barak sa baba ng building. Nakatakbo na ako ng simento. Balutan pa ako ng neck. Pinunit ko na lang ng yung mga basag na simento para makalusot lang ako. Kasi nahirapan ako umiyak. Makalabas to, na yung building. Buo na. 18 ang hindi pa nahahanap. Sa totoo lang po, hindi na kami umaasang buhay yung kapatid ko tsaka yung hipag ko. Dahil po sa tagal At tsaka yung kapatid ko, sandali na pag hindi siya nakakahinga. Patay din ang 65 anyos na Malaysian matapos maipit sa kwarto sa katabing hotel na nadamay sa pagguho. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, nakakausap pa sa cellphone ng lalaki. Pero pasado alas 5 ng hapon kahapon nang mailabas siyang wala ng buhay. Tumutulong na sa search and rescue ang canine sniffing dogs ng Philippine Coast Guard, volunteer group na Metro Manila Dog Association at MMDA. May mga naka-standby na ambulansya sa mga mare-rescue. Ang DPWH may mga heavy equipment ding dala. Ang pinakamahirap dito is very unstable yung site. No, dahil nga under construction pa to, puro mga scaffolding lang, puro mga bakal lang ang nag-hold dun sa ibang mga debris. So kailangan talaga dito mano-mano. Mano-mano ang pagtanggal ng debris. Mahirap kasi baka ma-disturb yung site lalong bumagsak. No? Ang collapse po ay pancake, so kukunti lang ho yung mga void spaces na pwedeng mapagtrabahuan namin. Isa pa raw sa mga hamon na kinakaharap nila sa rescue operations. Because of ganun pa rin yung mataas natin na bigat coming from the ceiling. Nahihirapan po ang ating mga responder na magdala rin ng equipment pababa sa kanila. And dahil maliit lang po yung mga entries natin. Ayon sa LGU, kumpleto sa permit ang ginagawang hotel na noong 2023 pa sinimulan. Ang problema, hindi raw nila makontak ang may-ari ng gusali. Isa sa mga iimbestigahan sa posibleng sanhi ng pagguho ay kung substandard ang paggawa sa gusali. Susan, tuloy-tuloy 24 oras ang search, rescue and retrieval operations ng mga otoridad dito. May isa pang naipit na tiyak na kasulukuyan pong nire-rescue sa mga oras na ito. Samantala sinusubukan pa natin makuha ang panig ng may-ari ng gumuhong gusali. Yan ang unang balita mula rito sa Angeles, Pampanga. Bea Pinlac, GMA News. Pinag-aaralan na ng Firearms License Revocation and Restoration Board ang pagkakansela sa lisensya ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa
ayon sa Philippine National Police. Ayon naman sa Bureau of Immigration, wala silang record na nakalabas ng bansa ang senador sa gitna ng usap-usapang nasa New York sa Amerika ang senador. May unang balita si Dano Tingkungko. Naglaho ng parambula si Senator Bato de la Rosa mula ng lisanin ng Senate building noong May 14, ilang oras matapos magkaputukan sa Senado. Sabi ni Senador Robin Padilla, bumaba si de la Rosa sa Makati at doon sinundo siya ng kanyang sasakyan. May nagva-viral na post ngayon ng grupong nagpapakilala mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa New York at nagsasabing naroon umano si de la Rosa. Pero ayon sa Bureau of Immigration, wala silang namomonitor na nakalabas ng bansa si de la Rosa. Patuloy na nakaalerto ang mga tauhan ng BI ngayong nasa Immigration Lookout Bulletin Order ang senador. Doon sa ating mga international ports of entry and exit, wala po tayong recently recorded na biyahe po. Yung actual na nakita nyo siya halimbawa sa isang airport, kailangan nyo siyang i-hold doon? We have to seek the confirmation with the relevant government agencies. Sabi ng isa pang abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion, wala na siyang contact kay De La Rosa. After that, no contact anymore. But I am in constant contact with the members of the family. Always. Almost, almost every hour, nagka-communicate kami. Itinuturing ng NBI na armed and dangerous si De La Rosa, bagay na inalmahan ng kanyang abogado. Itinanggihan ng isa pa niyang abogadong si Attorney Jimmy Bondoc. Ang NBI anya ang gumagamit ng armado mga tauhan para ipatupad ang arrest warrant na hindi pa napoproseso ng isang local court. Giit pa ng abogado ni De La Rosa, hindi pa dapat ipatupad ang arrest warrant kahit ibinasura ng Korte Suprema ang hiling nilang temporary restraining order laban dito. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko, GMA News. Walang sintomas at nagnegatibo sa hantavirus disease ang 38 tripulanteng Pinoy na sakay ng MV Hondius kung saan nagkaroon ng outbreak. Ayon sa Department of Migrant Workers, kasalukuyan nasa Amsterdam, Netherlands ang mga apektadong Pinoy para sa pagpapatuloy na 6 na linggong quarantine. Tiniyak ng kanyang kumpanya na makakatanggap ng full compensation ang mga crew member. Inaasahang matatapos ang quarantine sa June 18. Target na makauwi sa Pilipinas sa mga Pilipinong crew member pagkatapos silang i-clear ng Dutch health authorities.